araw po sa inyo at sa lahat ng nasa studio nyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa programa mo, no, dito sa Pilipinas at sa buong mundo kung saan maraming Pilipino ang concerned about what's happening in their motherland, no. Og sa tanang mga Bisaya diha, no, mayong buntag, mayong adlaw kaninyong tanan. Ayun. Ginoong A.B. Hogalbot, sir. Before po ang isang unang ulat talakayan natin tungkol po sa foreign relations, geopolitical escalating tension sa South China Sea, at iba pang mga usapin kaugnay po nito, yung maniobra ng Amerika na bitbitin ang patakaran ng digmaan sa ating rehiyon, gamitin ang Pilipinas bilang proxy and pawn o kanyang utusan sa digmaan. Puntahan po natin muna yung isang tanong na binitawan ko kanina doon sa ating kaibigang abogada na si Atty. Dina Tolentino Fuentes. Do you believe at Ginoong A.B. Hogalbot as a political observer, as a political commentator, that Davao right now, Davao City, Davao region, is under siege and the semblance of open police state instruments and apparatus na i-display ay very similar sa undeclared martial law, selective nga lang kung saan inahataw, sapagkat naging simbolo ng political opposition na baluarte ang Davao because of the presence, undoubtedly, of former President Rodrigo Duterte there, who have become lately very vocal critic or nagpumupuna sa gobyerno ni Marcos Jr. Your insights on that, Ginoong A.B. Hogalbot, in the light of the very abusive and scandalous attacks or raids na ng abuso ng tudutudo ang PNP laban sa Kingdom of Jesus Christ compound. Go ahead po, Ginoong A.B. Hogalbot. Well, I have to agree, no, kay Eric, no. Ang administrasyong Marcos na ito, talagang hell-bent, no, gagawin at gagawin nila ang buong makakaya nila to downplay the Dutertes, i-assail yung image of good governance that the Duterte brand gave to the people sa Davao and in the whole country during the 6-year presidency of PRRD. At ito na nga, no, yung abuse and excessive use of force, Davao, I have to agree, is under siege, Eric. Dapat ito malaman at maintindihan ng ating mga kababayan. Why would almost 2 battalions of Special Action Forces from different PNP units in different regions, and there were some information na meron ding mga AFP Special Forces nakasama doon sa pag-serve. It is not a raid, ha? Yeah. Mainstream media is terming it as a raid. Correct. No, it is not a raid. It is the serving of an arrest warrant for 6 individuals. Okay? So, bakit ganon ka-excessive ang force? And not just that, ka-Eric, ha? It was done simultaneously. Correct. In 3 locations. 3 in Davao and 1 in Sarangani ba yun or Jensan? Sarangani. Or Sarangani. And it seems that the police and our uniformed personnel, although I have to say this also na talaga namang they are acting on orders, ka Eric, no, kasi indoctrinated talaga sila yan. Tama. Na to follow orders and to look up civilian authority as superior to the military and the police. No, I cannot really blame them, no. And it would take much more for a PNP officer or a unit to rebel against an unlawful, quote-unquote, order. No? Tama. Pero yun ang nakikita nga natin. No? It's excessive force. You know, there was the PNP personnel did not conduct a hot pursuit operation from a crime that happened somewhere, or even a crime that happened within the premises of the Kingdom of Jesus Christ. No? So, bakit ganon ang puwersa na ginamit nila? Yeah. So,
There were footages, Eric, no, that I saw last night. Na there were apparently American drones, and these are not just ordinary drones na ginagamit ng mga vloggers for these are Reaper M9A Reaper drones, and they are no longer called drones because they are military drones, military specs. Ang pangalan niyan is the Reaper drone. Reaper drones. Ang Reaper, it's an unmanned aerial vehicle. An unmanned aerial system na nga ang tawag nila ngayon dyan. Nakararating lang yan noong June 3, as confirmed the U.S. Naval Intelligence News website na nandito na sa Pilipinas yan. Imagine pa, sir, Eric, ha? Excuse, sir. Yes. Para maituloy mong comment mo, there is a news about that at idudugtong natin doon sa continuing surveillance, illegal surveillance actually, and use of surveillance and intelligence gadgets over the compound in areas ng Kingdom of Jesus Christ at pati ang mga civilian population communities in surveillance. Para makapag-comment ka dito, here is the news. Yes. Okay. Ramdam pa rin ngayon ng The Kingdom of Jesus Christ ang ginagawang pagmamanman sa kanilang religious compound sa Davao City. Lalo na't patuloy pa rin silang nakakita ng mga drone o posibleng unmanned aerial vehicle sa kanilang lugar, partikular sa KOJC Central Headquarters na nasa tabi lang ng Davao International Airport. Nakatanggap din daw kasi sila ng mga report na hindi sila tatantanan ng otoridad hanggat hindi nahuhuli si Pastor Apollo Sikibuloy. Isa ito sa mga naging sentrong usapin sa presscon ng KOJC nitong linggo. Of course, anything is possible after what happened to the kingdom and to the religious compounds of the kingdom, 4 religious compounds in Davao City. Mismo ang legal counsel ng KOJC na si Attorney Dina Tolentino Fuentes, saksi sa nila ginagawang survey sa KOJC religious compounds. May nakita kaming drone na parang ibon. Ako personally nakakita. And in fact, nag-hover sa akin while I was here, while I was on the way here to the compound. Totoo ito na merong unmanned aerial vehicle dito sa Davao City. Looking at the compounds, this would show that there is really surveillance going on. Kung legal ba ang mga ganitong hakbang, sagot ng abogado ng KOJC, we have to question the fact whether or not this surveillance is legal. Because supposed to be, under the Constitution, we are supposed to be secure. Hindi dapat yung ginagawa sa atin because that's illegal unless they got a court order to do that. Of that, we do not know yet. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, hindi dapat nagkakaroon ng mga drone na lumipad sa religious compound ng KOJC, lalo na't malapit ito sa airport, kung saan kailangan humingi pa ng permit sa gobyerno. There are rules to fly drones. Hindi kayo basta-basta maka-fly ng drone without a permit. You have to get a permit from the CAAP to fly a drone. Bagamat inireklamo na raw ito ng KOJC sa CAAP, hindi naman ito natugunan. We already got in touch with the CAAP, and what they told us was, you have to file a complaint with the police, and then the police will come here and check. However, by the time the police come here, wala na yung mga drones. And yet, it happens nightly. Tanong pa ni Atty. Tolentino, bakit kapag ang KOJC ang susubok magpalipad ng drone, mabilis ang pagsita ng gobyerno? Ang nakapagtataka ho is that when the kingdom will attempt to fly a drone, to meet the drone up there, attempt lang ha, tinatawagan sila kaagad ng CAAP. This is what I learned. So the question is there, bakit may mga drones that are able to fly unhindered over the kingdom when this is very near the airport and within the no-fly zone? Samantala, ipinunto rin sa presscon ang laki ng puwersa ng kapulisan na inutusang lumusob sa KOJC religious compounds at ang pangambang isasama na maging ang mga sundalo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayon kay Attorney Adam Jambangan, sa kaso ni Pastor Apollo na isang religious leader, ang ganitong laki ng puwersa ay maituturing na labag sa batas. Meron ba talagang reasonable na justification ang state na gamitin niya yung ganun kalaki na puwersa
para lang sa paghuli kay pastor at saka yung sa 5 accused. In the first place, these are not terrorists. Okay? Pastor is a religious leader and these are not armed people. So why do we have to implement an unjustifiable force? Inilatag din ni Attorney Jambangan na walang karapatan ang otoridad na maging marahas sa kanilang pagbibigay ng arrest warrant. Article 3, Section 2 of the Constitution also says that the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. So this is really a constitutional right on the part of pastor and the rest of the accused. Ang sabi kasi dito is no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. In this case, I don't think that there is a necessity for AFP to intervene. Samantala sa ngayon ay patong-patong na kaso ang pinag-aaralang isampa ng KOJC laban sa mga otoridad na lumabag ng batas, lalo na ang paglapastangan ng mga ito sa mga religious compound ng KOJC. Ayun. Ginoong A.B. Hogalbot, sir, you were right. Military quality drones ito. At may 2 areas po na nalalaman ko pagdating sa TINT or Technical Intelligence. Ang isa po na component ng Technical Intelligence ay SIGINT, Signal Intelligence. Ito po yung nakikinig, yung mga wiretapping, bugging device. Ang isa ay Image Intelligence. Dito pumapasok ang military-grade drones. At hindi ito ordinaryong drones at hindi ito ordinaryong operation. Do you believe there are already foreign forces, lalo na sa America na side, na nakalubog na kabaon sa Davao operations at ito ay illegal na itinatago at inilulusot in the guise of warrant of arrest serving doon sa pagsalakay ng PNP sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ginoong A.B. Hogalbot, sir. Well, most definitely, Eric, no? Okay, number 1. Yung drone na yun, as far as the image is concerned, no, na nakita ko at pinakita mo ganyan, ito ay ang Reaper drone, no? M9A Reaper drone. Ito, halos sinlaki na to ng mga single seat aircraft. At malalaki na to, kaya nga unmanned aerial systems to, kasi nasa loob niyan ay iba't ibang klaseng leading edge, cutting edge technologies, no? From surveillance, imaging, audio capture, and everything else, no? But to connect it to the foreign intervention, Eric, itong mga drones na to are highly classified. At ang mga operators niyan are highly trained. And when drones like this are flown, you do not assign it to somebody without the proper top secret clearance. Correct. Kasi pinoprotektahan nila ang technology nila. So kung ayang drone na yan, yung UAV na yan ay lumilipad sa airspace ng Davao, there is a high probability na nandyan ang mga Amerikanong sundalo na nag-ooperate niyan. And which ties again to the images that I saw posted by Boss Jay Sonsa of apparently US troops. And these are not just ordinary troops. Yes. Yung ordinary serviceman ng Amerika, hindi mo mapapansin yung laki ng katawan, yung mga ano. These are images of people that I think Navy are SEAL. from either the Green Beret or the US Navy SEALs. Navy SEALs. Now, the US Navy SEALs are actually the ones who are in charge of these drones. These drones have been used in the drone attacks in Pakistan, Iran, in the drone attack in Iran, where it killed a senior military official during the presidency of Donald Trump. Si General Sulaiman. Yes, exactly. So, bakit nandito yan sa Pilipinas? Yeah. Bakit nandyan yan sa Davao? It's not just unlawful. It is unconstitutional. It is undermining the sovereignty of the Philippines. Good point. This is actually an impeachable offense.
if you look at the provisions on impeachment, it is the betrayal of public trust na to, Eric. Pwede. Letting a foreign country run military and intelligence operations in your own land and beside the airport. You know, tama nga si Attorney Dina kanina. Yun nga, magpapalipad ka ng drone for vlogging na may mga camera, you have to have a special permit. Sa kaap. Lalo na kung nasa gilid ka ng airport, you have to apply for a flight plan. Correct. Doon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Exactly. i-declare mo kung anong vehicle yan, saan pupunta, ilang oras yan, so that they can program it into their the air traffic controller system. Pero, ang nangyayari ngayon, parang walang habas with impunity, Eric. This is very disturbing, this is very alarming, at talagang nakakasuka na, Eric, no? And I'm very much frustrated na yung mga kababayan natin talagang hindi pinapansin to. Okay. Ginoong Ibeo Galbot, sir. Dudugtungan ko yung teorya nyo. Hindi po malayong nangyayari ito ngayon sa Davao. Kasi notorious ang Amerika, yung Estados Unidos, yung kanyang armed forces niya, ginagamit nila yan sa extraordinary rendition. Wala silang kinikilalang sovereignty. For example, they did it sa Marwan case, sa Mama Sapano. Whether i-admit o hindi ng PNP at ng AFP during that time, kaya nga itinago nila bigla, naiwan na lang ang mga Mama Sapano staff na nagkalamatay sapagkat naunang inatras yung fingers na nakat off for fingerprinting verification mula sa kamay ni Marwan. At ang may bit-bit nun ay mga puti, SEALs and FBI na nag-joint forces for, hindi pala ito 7 million, almost $10 million ang reward kay Marwan at sa isa pa niyang kasama. Do you see the pattern of paglalatag ng extraordinary rendition, kidnapping, extraction physically against kay Pastor Kibuloy at sa ilang mga accused na tinatrato ng FBI at ng US federal government na mga fugitive nila doon? At ito na ang kanilang ginawa, pumasok sa, kunwari, serving of warrant of arrest sa Davao na ginawa ng PNP with the support ng 2 batalyon na pang-combat at anti-terrorism na unit ng SAF. Ginoong Hugalbot, ito ba'y konektado posible sa paglalatag ng pagsasagawa ng extraordinary rendition which is illegal? Betrayal of public trust na pagpinayagan ng Pangulo ng Bansa at hindi pwede nagaganap sa ating bansa yan. Go ahead po. Well, yes, no? You know, only a fool, no? Mangmang lang ang hindi nakakaintindi sa mga nangyayari ngayon dyan sa Davao na nanghihimasok na yung Amerika on matters that are domestic in nature, no? That's number one. Number two, Eric, no? Not just the rendition of Pastor Apollo Kibuloy, which is a very staunch ally of the Duterte. I would even venture to say this in public, no? Matamaan na kung sinong matamaan dyan, Eric. I would like to connect it to the impending ICC warrant that may be issued in a matter of time against the sitting Vice President Sara Duterte, ni PRRD, at kung sino-sino pa. So, kasi why would the US government send their special forces, Erika, I failed to mention it. Yung drone na yan, hindi lang yan surveillance capable. It's capable of a precision strike using air-to-ground weapons. Tama. It's not just an intelligence gathering machine. It is also a weapon of death. Ginong Ibeo Galbot, it can carry an average of 30 kilogram bomb that can dissipate a building, a medium-sized building, na mga 3 to 4 story, kaya niyang palubugin ng 30 kilos na bomba na kaya niyang ihulog. Tama po kayo doon. Yun po ang kapabilidad ng military drones na ito. You were correct about that. Before ko po iwan ito, Ginong Ibeo Galbot, sapagkat pupuntahan po natin itong kaganapan sa pag-e-escalate ng tensyon sa South China Sea, and then lantarang kinukondisyon ang public perception na normal lang na may mga sundalong Amerikano at mga foreign troops na gumagala sa ating bansa like sa Davao ngayon. How do you look at this as a serious matter of breach sa ating
integrity as a nation, and nako-compromise po ang national security program natin and policy dahil po sa panghihimasok na lantaran in the guise of looking to serve the warrant of arrest against Pastor Quiboloy. Paano mo po napagdudugtong, including yung ICC, na pinangangalandakan rin nila Trillanes at Teresa Ontiveros na kukunin at dadakmain na nila ng mga ICC, si Duterte ang mag-ama, at upang mawala na sila sa Pilipinas, including po si Pastor Quiboloy. Paano mo po napagtatagpi-tagpi ang ganyang kaseryosong paggamit ng mga security circumvention sa integrity and independence ng ating gobyerno at ng ating bansa? Well, first and foremost, Eric, no? Una na dyan ay ang yung pag-sisil nila sa mga Maisog rallies, no? And I would like to congratulate the Maisog in Angeles for successfully staging the Maisog in Angeles City. That's one. Number two is this. Alam mo, Eric, no? In February, no? Friends of mine sent me photos as well, no, of around 200 American soldiers in Mactan Abuen, Mactan Benito Abuen Air Base in Mactan, no, which is just about 15 kilometers away from where I live, no, and apparently those guys were from a stay in Zamboanga City, yung Southern Commando. They stayed there for about a month daw or 3 weeks or something like that, no? So that's number one. That's number two. So ngayon pinopromulgate na ng mga mainstream media at mga propagandists, social media influencers na normal lang daw, no, na may mga tropang mga Amerikano dito dahil nga doon sa ating Enhanced Defense Cooperation Agreement at saka Visiting Forces Agreement. So kinokondisyon talaga, no? And this is part and parcel of the CIA and the Pentagon's multi-billion project, no, to influence public opinion in any country in the world. I would even argue in all countries in the world, yes, even their allies. So kung titingnan mo, connecting the dots from yun ang pagsisiil ng Maisog, de-escalating tensions of in the South China Sea, which I think, to be honest, is quite a provocative move on the part of the Philippines, correct, not China. So tapos iniiba talaga nila yung naratibo, and they have the powerful resources of the Pentagon, millions of dollars, no? Yun ang anti-vax disinformation na General Dynamics IT. $493 million ang kontrata niya in February alone. Which, Ginoong Ibiho Galbot, pupuntahan natin ngayon ito. Tunghayan natin itong ulat talakayan sa Special Dirty Propaganda Operations na pinunduhan ng halos kalahating bilyong dolyares ng Amerika para ibintang sa China ang kapalpakan ng vaccine at sirain po ang Sinovac, ang China, at gawa ng naratibo upang mag-collapse po ang vaccine system during the height of the pandemic. Tingnan po natin kung gaano karumi ang laro na ito at pupuntahan natin yung commentary analysis mo, Ginoong Ibiho Galbot. Tingnan natin ito. Naging usap-usapan sa social media ang investigative report ng Reuters na may pamagat na Pentagon ran secret anti-vax campaign to undermine China during pandemic, kung saan gumawa daw ng propaganda ang Amerika noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic para takutin ng mga tao na magpaturok ng mga bakuna na galing sa China. Para dito sa Pilipinas, gumamit daw ang US Pentagon ng 300 peking Tagalog accounts sa X na dating Twitter para sa kanilang disinformation campaign. Taong 2020 raw nagsimula ang kanilang anti-vax campaign at kumalat sa Southeast Asia bago pinatigil sa kalagitnaan ng taong 2021. Ang bagay na ito ayon sa Department of Health ay dapat lang maimbestigahan dito sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Matatandaan na naging hamon sa bansa ang vaccine hesitancy ng mga Pilipino kung saan dumating pa nga sa punto ayon sa report na kailangang takutin ni Pangulong Duterte ang mga Pilipino para lang magpabakuna kontra COVID-19. Ang unang bakunang dumating sa bansa ay ang Sinovac na donasyon ng bansang China sa Pilipinas. Ayon sa dating presidential spokesperson noong panahon na yun na si Attorney Harry Roque,
Nakakagalit ang ganitong balita lalo pat hirap sila makakuha ng ibang bakuna maliban sa Sinovac. Napakatindi po ng galit ko nung nalaman ko yan. Kasi napakahirap nga po na hikayatin ng mga panahon na yon ang ating mga kababayan na magpabakuna na, lalong-lalo na yung panahon na Sinovac lang available. Partner Admar, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw sa Moderna, sino ba naman ayaw sa Pfizer, pero ang katotohanan, pinagkait ng mga mayayamang bansa itong mga bakuna nila hanggang hindi mailigtas ang kanilang mga kababayan. No? At tanging China lang ang nagbigay sa atin ng Sinovac. No? At napatunayan naman po na wala naman pong pagkakaiba yung Sinovac at saka dun sa mga ibang mga bakuna pagdating dun sa pagsasalba ng buhay laban sa COVID. Ayon kay Roque, kailangan mabasa at maunawaan ng mga Pilipino ang inilabas na report ng Reuters. Saad ng tagapagsalita ng palasyo, lumalabas lamang na ang mga Amerikano ay totoong walang pakialam sa kapakanan ng mga Pilipino. Sigurado daw ito na kaya maraming namatay ng mga Pilipino sa COVID ay dahil sa naturang disinformation campaign na paandar ng Amerika. Kaya aniya hindi ito katanggap-tanggap. Sa datos, nasa 66,864 na Pilipino ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Hahayaan nilang mamatay ang mga Pilipino para lamang siraan ang China sa panahon na sila mismo ay ipinagkait naman yung mga bakuna nila dahil inuna muna nila yung kanilang mga kababayan. Sigurado po ako may dugo sa kamay ng mga Amerikano dahil maraming mga buhay ang nawala, namatay dahil nga doon sa takot na ipinakalat nila sa Sinovac. Kung hindi nila ipinakalat po yan, mas marami po tayo ng salba, no? At sana buhay pa po sila hanggang ngayon. Ito po talaga ay kasalanan laban sa sambayanang Pilipino, hindi katanggap-tanggap at hindi po natin sila mapapatawad dahil yung mga namatay na hindi na natin maibabalik na maging buhay. There is blood in the hands of the Americans at hanggang ngayon po, tapos nga lumabas ang report na yan, kinumpirma pa ng Pentagon at hindi po sila nagsisisi dahil sa tingin nila kinakailangan talagang sirain ang China. Saad din ni Roque na ngayong tapos na ang COVID-19 pandemic, ay nakatutok naman ang disinformation campaign ng Amerika sa West Philippine Sea para siraan ang China. Palaging linya nila, wala nang lugar para tayo makipag-usap ng mapayapa at talagang hinihimok na tayo na magkagera. So yan po ngayon ang linya nila. Kung dati ay katakutan ang mga bakuna ng China dahil yan ay delikado, dahil yan ay gawa ng China, ngayon naman po magalit tayo sa China dahil sila ay kaaway. Pero yun nga po, ito'y taliwas sa ating kasaysayan. Dahil sa ating kasaysayan, hindi naman po tayo nagkaroon ng kahit anong hidwaan o gera sa panig ng China. Ang pinapakalat nilang disinformation, isasalba tayo ng Amerika laban sa banta ng China. Pero sa katotohanan po, wala namang banta galing sa China. Naniniwala din si Roque na dapat lang imbestigahan ng Senado at Kamara ang napaulat ng disinformation campaign ng Amerika. Ayun. Ginoong Ibiho Galbot, nakakapanlumo at ito po'y nakakagigil.